At sa puntong ito, makausap po natin sa linyang telepono si Director Renato Solidum Jr. ng PHIVOLCS. Director Solidum, magandang hapon po. Magandang hapon, Jiggy. Apo, sa ngayon po, kumusta po ang monitoring nyo dito sa Mayon? Patuloy po yung pag-akit ng magma na dahan-dahan at pagkakaroon ng mga rockfall event. Ibig sabihin, kahit cloud covered, siguro masasabi natin na base sa earthquake monitoring setup natin, patuloy pa yung kanya activity na nagsimula pa noong Monday. Apo, yung pong doble banta ngayon ng dinudulot nitong mga pag-ulan dahil sa posibilidad ng pag-agos ng lahar, meron po bang impormasyon o estimate yung PHIVOLCS kung maaaring gaano karami po yung kung sakaling maanod pababa nitong Mayon Volcano? Magkakaroon lamang ng lahar dyan kung sobrang ulan. No? Kung ordinary yung tubig lang yan, Apo. na hindi kapareho ng Typhoon Riming, mahirapang magdulot ng lahar. Ang kailangan dyan ay really intense and prolonged rainfall na magkukos ng landslide sa paligid ng volcano dyan para umagos ang lahar. Kasi wala namang bagong materyales na pwedeng i-anod at ang source lang ay mga old volcanic materials na dapat magkaroon ng landslide. Opo. Kasi po isa sa mga naiulat ng kasama namin na si Isay Reyes sa May Albay ay pabalik-balik pa rin yung mga residente doon para tingnan sa umaga yung kanilang pananim o alagang hayop at babalik sila pag dumilim na. Sa tingin nyo ba, delikado yung ganong sitwasyon? All depende sa ating pinapag-usapan kung saan lugar sila pumapasok. Opo. At sa ngayon, ano po ang may advice nyo dito sa mga kababayan natin sa palibot po ng Mayon? Well, una-una kapag masama ang panahon, mas mahirap mag-react, no? Magresponde sa emergency situation. Sa kasalukuyan kasi, patuloy yung paglabas ng magma doon sa crater at nagkakaroon ng rockfall events, yung mga mainit na bato. Nandiyan yung posibilidad na magkaroon ng explosion at hindi natin maalis na mangyari yon. So dapat yung mga taong nasa paligid, as much as possible, hindi pumapasok sa loob ng danger zone na prescribe natin, umalis muna sila doon o wag pumasok. Ito po yung 6 na kilometro na permanent danger zone and 1 kilometer extended to 7 kilometers sa southeast sector ng volcano. Apo, maraming salamat po sa pagkakataon si Director Renato Solidum ng PHIVOLCS. Salamat po.